Mahigit 2 buwan ding nakipaglaban si Matilda sa buhay niya bago ito binawian ng buhay. Dahil na rin sa maraming komplikasyon dala ng pagkalat ng mga maling gamot sa buo nitong katawan. Nanatili si Kathy sa tabi ni Samuel dahil alam niyang higit siya nitong kailangan sa pagkakataong yun. Isasantabi muna niya ang galit o ang mga gumugulo sa kanyang isip. Pero hanggat maaari, ayaw niyang iparamdam sa asawa niya na maayos ang lahat sa pagitan nila. Ayaw niya itong umasa. Hindi pa siya nakakapagdesisyon. Kapag handa na siya, kakausapin niya ito ng masinsinan at titimbangin niya kung karapat-dapat nga ba niya itong balikan. Matagal na rin niyang hindi nakikita ang mag-amang Froilan at Lucas. Sa kabila ng mga nangyari, ay aaminin niya sa sariling sobra siyang nasasabik na makita uli ang mga ito. Naputol ang malalim na pag-iisip ni Kathy nang makita nitong lumapit sa kabaong ni Matilda ang asawa nito. Hindi pa rin bumabalik ang dati nitong katawan, ngunit malakas na ito. Tumayo ang dalaga mula sa kinauupuan at lumapit ito sa tabi ng matanda. Sandali munang namagitan ng katahimikan. Dad, makakamit din natin ang hustisya. Hindi tumitigil ang pulisya sa paghahanap kay Ashley. Magbabayad siya sa mga ginawa niya. Ako dapat ang sisihin. Napatingin si Kathy sa biyanan. Mababakas niya sa mukha nito ang matinding kalungkutan. Dad, wala kang kasalanan. Lahat tayo biktima rito. Tila walang narinig si Don Ryan. Nanatili lamang itong nakatitig sa maamong mukha ng nakahimlay na asawa. Sana hindi ako noon nagpadalos-dalos. Sana nag-isip muna ako. Dad, ako na lang sana ang nawala. Ako na lang sana ang pinaslang niya. Dahil ako naman ang may kasalanan sa kanila ni Mabel. Sana lang hindi na. Hindi na natapos ni Ryan ang iba pang sasabihin nang maalala nito na nasa tabi niyang manugang. Nawala ito sa kanyang sarili at hindi napigilan na magsalita. At sa pagbaling niya sa katabi ay nakaguhit sa mukha nito ang labis na pagtataka. Anong ibig mong sabihin, Dad? Anong kinalaman mo sa mama ni Ashley? Natuliro si Don Ryan. Dad, please answer me. Ano ang kaugnayan mo kay Mabel Castillo? Mabilis na tumalikod si Don Ryan. Ngunit natigilan ito ng paglingon niya ay agad na bumungad sa kanyang matalik na mga kaibigan na sina Alex at Alvin. Sandaling nagkatitigan ng tatlo. Mababasa nila sa kanilang mga mata na pareho lang sila ng nararamdaman ng mga oras na yon. Mabilis na humakbang palayo si Don Ryan na agad namang sinundan ni Axel. Aktong susunod din sana si Kathy nang pigilan ito sa braso ni Alvin. Hayaan mo muna silang makapag-usap. Tito, anong nangyayari? Takang tanong ng dalaga. Ito na ang tamang panahon para harapin nila ang kanilang naging pagkakamali noon. Anong ibig mong sabihin? Humakbang palapit sa puting ataulang matanda, humawak dito, at tinitigan ang nakahimlay na si Matilda. Hindi ko noon alam na ang pinakasalan pala ni Froilan ay anak ng dating kasintahan ni Ryan na si Mabel Castillo. Si Tita Mabel, ang ina ni Ashley? Paninigurong tanong nito. Marahang tumango si Alvin. Hindi dumalo noon sa kasal ng dalawa si Mabel. Marahil ay alam na nito ang kaugnayan ni Froilan sa akin. Huli na nang malaman kong katotohanan sa pagkatao ni Ashley nang mag-cross ang landas namin. Matamang nakikinig lang si Kathy. Sinabi ko kina Axel at Ryan ang aking natuklasan, pero isa man sa kanila ay wala pa ring lakas ng loob para harapin si Mabel at humingi ng tawad dito. Bakit ito? Ano bang ginawa nila? May kinalaman ba ito sa nangyari kina Maming Matilda at Daddy Ryan? Masyado bang malaki ang ginawa nilang pagkakasala noon para magtanim ng ganito kalaking galit si Ashley? Napailing lang ang matanda. Hayaan mong sila ang magsabi sa iyo ng buong katotohanan. Ayokong pangunahan sila. Iba ang nararamdaman ni Kathy ng sandaling iyon. Tila hindi naging maganda ang nakaraan ng magkakaibigan sa buhay ni Mabel. Ano ito? At bakit sa ilang ulit nila noong pagtatagpo ng ina ni Ashley, ay hindi nito nabanggit sa kanya na minsan ay nagkaroon ito ng ugnayan sa biyanan? Ano naman ang kinalaman ng kanyang ama? Ito ba ang nakaraang naikwento nito sa kanya na habang buhay nitong pagsisisihan? Harapin na natin ito, Ryan. Napatigil si Ryan sa tapat ng sasakyan nito na nakaparada sa car park ng chapel, kung saan nakalagak ang labi ng asawa. Matagal din natin itong iniwasan. Ito na ang tamang panahon. Nilingon nito ang kaibigan. Nakahanda ka na bang makulong? Kung yun lang ang tanging paraan para sa ikakatahimik ng lahat. Sandaling namagitan ng katahimikan sa dalawa.
Nangihinang napasandal sa kotse si Ryan. Noong araw na nakulong ako sa basement, ipinatikim sa akin ni Ashley ang kanyang galit. Sa tingin mo ba may alam dito si Mabel? Naghihiganti ba ang mag-ina? Bakit si Ashley? Bakit hindi mismo si Mabel? Marahil ay hindi sinabi ni Mabel ang buong katotohanan sa anak niya. Iniiwas kanya sa galit. Sa halip ay sa akin niya ito ibinuhos lahat. Anong ibig mong sabihin? Ano ang kinalaman ng anak niya dito sa nangyari noong nakaraan? Tinitigan ni Ryan ang kaibigan. Dahil anak mo si Ashley. Natigagal si Axel sa narinig. Nagbunga ang ginawa mo sa kanya noon. Patawarin mo ako pare kung inilihim ko ito sa'yo. Ayoko lang na magulo ang buhay mo. Paano mong nalaman? Paano ka nakakasiguro? Nabanggit noon sa akin ni Kathy ang tungkol sa pagkakakita niya ng isang lumang larawan sa album ni Mabel nang minsan siyang dumalaw doon. Doon ko nalaman ang kaugnayan ni Ashley kay Mabel. Nangalap ako ng impormasyon tungkol sa mag-ina. Dahil kinutuban na ako noon, nagpasagawa rin ako ng DNA at nakumpirma ko na anak mo si Ashley. Napaatras si Axel habang walang kurap na nakatitig sa kaibigan. I'm sorry pare, hindi ko alam na hahantong sa ganito ang lahat. Hindi na napigilan ni Axel ang mapaluha sa mga revelasyong narinig. Siya ba ang nagtulak sa anak niya sa kapahamakan nito? Mula sa isang madilim at tagong sulok, dalawang pares na mga matang nakatunghay sa direksyon ni Ryan at Axel. Pigil ng kamay ang bibig nito para hindi lumikha ng ingay ang paghagulhol ng iyak. Umalis na tayo anak. Pabulong ni Mabel. Hindi ko sila mapapatawad mama. Napapikit si Mabel nang lumikha ng malakas na ingay ang paghataw ni Ashley sa salaming nasa harap nito. Hindi niya kayang pigilan ng anak. Hindi niya ito masisisi kung maglabas ito ng matinding galit dahil sa pagtago niya dito ng buong katotohanan sa pagkatao nito. Bakit siya pa? Bakit siya pa? Habol ng dalagang paghinga dahil sa pagsambulat ng emosyong kinikimkim nito. Napaatras ang matanda nang paliparin ni Ashley ang bawat gamit na mahawakan nito. Anak, tama na! Matalim ang mga matang binalingan ng dalaga ang ina. Alam mo ba mama kung ano ang pakiramdam na agawan ng mga mahalagang tao sa buhay mo? Alam mo ba? Pagsigaw nito. Hindi kasalanan ni Kathy. Hindi kasalanan ni Kathy? Halos lumabas ang mga ugat nito sa leeg sa lakas ng mga tinig. Lagi na lang mabuting tao si Kathy. Maganda, matalino, mayaman. Nakukuha niya lahat ng atensyon. At pati ikaw, sinasabi mo sa akin na walang kasalanan si Kathy sa kabila ng mga nangyari sa akin. Anak, hindi kasalanan ni Kathy kung maging anak siya ni Axel at kung siya man ang pipiliin ni Samuel. Please, lumayo na lang tayo. Makakalimutan din natin ang... Duwag! Biglang natahimik si Mabel. Duwag ka, mama! Hindi na napigilan nito ang lumuha. Hindi ako tutulad sa'yo na mas pinili na lamang ang manahimik. Haharapin ko sila. Huwag mo sanang kalilimutan na pinaghahanap ka ng pulisya. Mas makakabuti sa'yo ang lumayo. Umalis na tayo dito. Hindi, mama. Hindi ako aalis. Magtutuos pa kami ni na Axel at Kathy. At kung nakaligtas man ang Ryan Herrera na yon sa pagpapahirap ko sa kanya, sa pangalawang pagkakataon, sisiguraduhin ko na susunod agad siya kay Matilda. Kapag gumawa ka uli ng anumang masama, ako mismo ang magtuturo at magpapahuli sa'yo sa mga pulis. Madiing pagbabanta ng ina. Napangisi si Ashley. Humakbang ito palapit sa ina. Kaya mo bang gawin yon, mama? Kaya mo bang makita akong nabubulok sa bilangguan? Titiisin ko. Kung yun lang ang tanging paraan para matigil ka sa paggawa mo ng mga patong-patong na kasalanan sa batas. Anak! Hinawakan nito sa magkabilang braso ang kaharap. Hindi kita noon ipinaglaban kay Axel dahil ayokong kilalanin mo ang masama mong ama. Pero kahit wala siya, naibigay ko naman sa iyo lahat ng pag-aalaga ko at pagmamahal. Hindi naman ako nagkulang, di ba? Kaya hindi mo na siya kailangan at si Samuel hindi siya para sa iyo. Marahas na kumawala si Ashley sa pagkakahawak sa kanya ng ina na halos ikabuwal nito. Hindi mo ako madidiktahan sa pagkakataong ito. Iyahanda ko ng paghaharap naming tatlo. Muli nitong tinitigan ng matalimang ina bago ito mabilis na tumalikod at lumabas ng silid. Nangihinang napaupo si Mabel. Sa laki ng galit ng anak,
Tiyak niyang magdadala ito ng mas lalong malaking kapahamakan dito. Napatingin si Kathy sa brown envelope na iniabot sa kanya ng asawa. Titig na titig siya rito kahit hindi pa niya alam ang nilalaman nito. I'm setting you free. Napaangat ng mukha ang dalaga at sa pagkakataong iyon ay mukha naman ang kaharapang tinitigan nito. I filed an annulment. Pirma mo na lang ang kulang para maproseso na sa korte. Kasalukuyan silang nasa loob ng isang eksklusibong restaurant at kahit maraming tao rito, tila ng mga oras na yun ay nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa paligid ng dalawa. Dad and I will migrate to Australia. Doon uli kami magsisimula ng panibagong buhay, malayo sa mga sakit ng nakaraan. Napayuko si Kathy. Hindi nito napigilan ang pagpatak ng mga luha. Agad na tumayo si Samuel. Hinila nito ang isang upuan at tumabi sa dalaga. Mahigpit niya itong niyakap. Shh! You know how much I hate myself every time I made you cry. Gumanti ng yakap si Kathy sa asawa. Napahagulhol ito sa dibdib nito. Don't worry, sweetie. I'll be fine. At alam ko na magiging maayos rin ang buhay mo. Kasama si Froilan at ng magiging anak ninyo. I'm sorry. Maramdaming wika ng dalaga sa pagitan ng paghikbi. No, I should be the one to say sorry. Masyadong malaki ang nagawa kong kasalanan sa iyo. Though, alam kong kaya mo akong patawarin. Still, we will not be the same as before. Kumala sa pagkakayakap si Kathy. Tinitigan nito ang binata at hinawakan ito sa magkabilang pisngi. Hanapin mo uli ang kaligayahan mo. Naniniwala ako na makakatagpo ka uli ng babaeng mamahalin mo at magmamahal sa iyo. Walang ibang babaeng hihigit sa pagmamahal ko sa iyo. Please, Samuel, huwag mong tuluyang isara ang puso mo sa akin. Buksan mo ito para sa iba. Marahan lang ang naging pagtango ng binata. I'll be happy kung alam ko na maligaya ka rin. I'll try, but I won't promise. Masuyo nitong hinalikan sa noo ang babaeng pinakamamahal, kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. It was painful to let go of someone you want to hold on, but no reason to. Ramdam niya na hindi na para sa kanya si Kathy. It belongs already to someone who's much deserving than him. He regretted it, pero huli na para pagsisihan niya. Paghahandaan na lamang niya ang mga araw ng kanyang buhay na hindi niya na ito makakapiling pa. Mula sa pinagkukublihang makapal na kortina sa bukana ng balkonahe ng silid ni Arnel, ay lumabas si Ashley. Napatdang matanda sa presensya ng dalaga. Ashley? Siniguro muna nito kung tama ang pagkakakilala niya sa pangahas na bisita. Kumusta ka na, Dok? Mukhang magaling na magaling ka na. Pinasadahan ng tingin ni Ashley ang matanda mula ulo hanggang paa. What are you doing here? Tinungo nito ang bathrobe at pumili ng damit pantulog. Hindi mo man lang ba muna itatanong kung kumusta na ako? Sumunod ito ng hakbang sa doktora. You deserved it. At ikaw, hindi? Sarkastiko nitong tanong. Ikaw ang nagplano ng lahat. Kasalanan mo na kung pumalpak ka man. At tutulungan mo uli ako na maayos ang lahat. What do you want? Asik na hinarap nito ang dalaga. Palitan mo ang mukha ko, yung hindi ako makikilala ng kahit na sino. You'll never get my service this time, Ashley. Tinungo nito ang banyo. Sumunod naman si Ashley sa matandang doktor. Huli na ito, Arnel. After this, hinding-hindi na kita guguluhin. Sinabi mo na yan sa akin before, but here you are. Tutulungan mo ko, Arnel, o idadamay kita sa oras na mahuli ako? Minamaliit mo talaga ang kakayahan ko, Ashley. Nakita mo naman. Nalusutan ko ang mga isinampang kaso sa akin ng mag-amang Herrera. Though, sad to say, ay hindi kasing swerte ko sina Dr. Mendez at Dr. Tuazon. Bakit hindi mo na lang sila samahan sa loob ng kulungan? Nanguuyam ang tinig nito. Isang matulis na armas ang tumapat sa leeg ng doktor na nagpatigil dito habang may kung anong kinukuha sa cabinet sa ilalim ng lababo. Tutulungan mo ko sa ayaw at sa gusto mo. Wala kang kasing sama, Ashley. I don't care. Naabot ng kamay ni Arnel ang pakay nito sa loob ng cabinet. Okay, but I want repayment. Pasimple nitong binuksan ang takip ng bote ng likidong hawak. Anything you want. Fine, at ito ang gusto kong kabayaran. Nabitawan ni Ashley ang hawak at napaatras ito.
Pinigil nito ang muling pagsigaw sa pangamba na matawag ang pansin ng mga tao sa paligid. Tiniis nito ang matinding kirot habang umuusok ang halos kalahati nitong mukha dahil sa isinaboy sa kanya ng doktor. Ashley! Tinabig ni Ashley ang ina nang pagbuksan siya nito ng pinto. Halos patakbo nitong tinungo ang banyo at mabilis na inapuhap sa loob ng isang maliit na cabinet ang gamot na kailangan niya. Nanginginig ang mga kamay nito habang tinatanggal ang takip ng ointment na hawak at ipinahid ito sa nasisira ng bahagi ng mukha. Muli nitong pinigil ang mapahiyaw sa matinding sakit na nararamdaman. Idinaan na lamang niya ito sa pagluha. Anak! Walang ibang salitang nais mamutawi sa nangangatal na mga labi ng matanda dahil sa awa na nararamdaman sa anak. Napasalampak sa sahig si Ashley. Napahagulhol ito. Agad itong dinaluhan ng ina at mahigpit na niyakap. Mama, bakit? Ako na ang biktima. Pero bakit ako pa ang kailangang maghirap at masaktan ng ganito? Anak, subukan mong magpatawad at kalimutan ang mga pangit na nakaraan. Masuyong hinagod nito ang likod ng dalaga. Kumawala si Ashley sa yakap ng ina. Muling lumarawan sa mukha nito ang galit. Bumalasik ang luhaang mata. Walang kapatawaran ang ginawa nila. Tama na anak, ikaw lang ang nahihirapan. Lalo ka lang masasaktan. Kahit nakakaramdam ng panghihina ay pinilit ni Ashley na tumayo. Anak! Hindi na natapos pa ni Aling Mabel ang sasabihin nang marinig nito ang sirena ng sasakyan ng pulis na tiyak niyang patungo sa kanila. Hindi nga nagkamali ang matanda dahil nang palihim itong sumilip sa likod ng kurtina na nakaawang sa bintana ay may 2 pulis patrol car ang humimpil sa tapat ng bakuran nila. Ashley! Sa paglingon ni Mabel ay wala na sa kinatatayuan ng anak. Nadako ang tingin nito sa nakabukas na pinto ng backdoor. Napakapit ito sa upuan. Nanghihina at luha ang lumuhod sa sahig at tinungo ang kinaroroonan ng imahe sa maliit na altar na gabi-gabi niyang dinadasalan. Hindi nito pinansin ang pagkalampag ng gate o ang pagtawag ng pulis sa labas. Sa halip ay kinuha nito ang posporo at sinindihan ang kandila na nakatirik sa harap. Kinapa nito sa loob ng bulsa ng suot na bestida ang rosaryong laging tanga nito. Nagsimula itong magdasal. Dasal na lagi niyang inuukol para sa kanyang anak na nababalot na ng kasamaan ng puso dahil sa galit at paghihigante. Samantala, halos pagapang na tinungo ni Ashley ang madilim na bahagi ng likurang bahay. Kinuha nito sa sampayan na nadaanan ng isang bandana at tinalukbong ito sa ulo. Muli nitong sinulyapan ang direksyon ng mga pulis. Napatuloy lang sa pagkalampag ng gate bago sumampa sa hindi kataasang bakod. Hindi siya basta-basta magpapahuli na lamang nang hindi nagbabayad sa kanya ang mga taong nagkasala sa kanya at uunahin niya si Kathy. Manang Rosa? Napatigil sa pagsasara ng gate ang ginang at nilingon nito ang tumawag sa kanyang pangalan. Napatda ito at napaatras ng ilang hakbang. Ngunit kumalma ang kaba at takot nito sa dibdib nang mapansin ang umbok na tiyan ng kaharap. Manang, ako ito si Kathy. Nadako ang tingin ng dalaga sa karatulang nakasabit sa tagiliran ng bakod na for sale. Nasaan ang mag-ama ko? Nakaramdam ng kasiyahan ang ginang sa naging tanong ng dalaga. Mula kasi noon ay hindi pa niya narinig kay Ashley na tinawag nitong mag-ama, asawa o anak sina Froilan at Lucas. Ilang buwan na silang hindi nakatira dito, Kathy. Saan sila lumipat? Pasensya ka na, iha. Pero ibinilin kasi ni Froilan na huwag ipaalam sa kahit na sino kung saan ang bago nilang tirahan. Manang, may pananagutan sa akin si Froilan. Sabay sapo nito sa lumalaking tiyan. Hindi pwedeng basta na lang niya ako talikuran. Paano si Samuel? Hindi naman yata pwedeng pareho mong piliin ang asawa mo at ang ama ng anak mo. Binigyan ako ng kalayaan ni Samuel. Nasa korte na ang annulment namin. Aabutin nito ng ilang buwan. Pero hindi ako papayag na manganganak akong wala ang ama ng magiging anak ko sa tabi ko. Nagliwanag ang mukha ni Manang Rosa. Mabilis nitong tinanggal ang nakasabit na karatula at binuksan ang gate. Hali kayo, pasok kayo. Sabay na nagkatinginan sina Kathy at Isay. Ngumiti lamang ang mga ito kasabay ng paggaan ng kanilang puso. Nakala nila ay walang kahihinat na ng pagtungo nila rito. Siguradong matutuwa nito si Froilan. Masayang wika ng ginang habang inaakay ang 2 bisita papasok ng bahay. Alam mo ba, sinulya pa nito ang dalaga. Matagal nang gustong magkaroon ng kapatid ni Lucas
Para daw may makakalaro daw siya. Maupo kayo. Paanyaya nito nang marating nila ang sala. Gusto niyo ba ng maiinom? Umiling lang si Isay. Huwag na po, Manang. Kumusta po sila? Naupo si Manang Rosa. Naging malungkot ang bahay na ito mula nang mawala ka. Napakatahimik ng bawat araw na lumilipas. Lagi kang tinatanong ni Lucas. Kadalasan nakaupo siya sa may pintuan sa paghihintay sa'yo. Nangilid ang mga luha sa mata ng dalaga. Gusto ko na silang makita, Manang. Nasasabik na akong makasama uli sila. Napangiti si Rosa. Alam mo ba, noong mga bata pa kayo, laging sinasabi sa akin ni Froilan kung gaano siya kasaya tuwing makikita at nakakasama ka niya. At noong mahalin mo si Samuel, walang araw na hindi niya hiniling na sana ikaw pa rin ang makasama niya hanggang sa kanyang pagtanda. Masaya ako para sa inyo. Mapapanatag na ang loob ko na kahit mawala ako sa bahay nila, kampante ako na nandyan ka para mahalin at alagaan sila. Mabilis na bumaba ng sasakyan si Ryan. Nang matanawan nito ang paglabas ni Mabel sa bahay nito. Matagal na panahong sinikil niya ang sarili na makaharap ang babaeng sinaktan niya noon ng labis. Wala siyang lakas ng loob. Pero ngayon, ito na marahil ang tamang pagkakataon para humingi siya dito ng tawad. Mabel. Napatigil sa paghakbang ang ginang sa pagkakarinig nito sa pamilyar na tinig. Napapikit ito at tila biglang bumalik sa nakaraan na kahit ibaon niya sa limot ay patuloy pa ring sumasagi sa kanyang isipan. Pwede ba kitang makausap? Dumilat si Mabel. Pilit pinaglalabanan ng emosyon. Bakit ngayon lang, Ryan? Sa loob ng ilang dekada, bakit ngayon mo lang ako gustong kausapin? Dahil wala akong mukhang ihaharap sa'yo. Pinatigas muna ni Mabel ang mukha bago humarap sa lalaking minsan ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit at pagdurusa. At ngayon, may mga nangyari sa ating buhay na alam kong pareho nating hindi inaasahan. Patawarin mo ako, Mabel. Matagal na kitang pinatawad, pero huwag mong aasahan na makakalimutan ko ang lahat ng ginawa mo sa akin. At huwag mo ring aasahan na sa kabila ng kapatawarang ibinigay ko sa'yo, ay mababago noon ang naging kapalaran ng anak ko. Napayuko si Ryan at napansin ni Mabel ang paglabas ng kotse ng isa pang lalaking hiniling niyang sana'y hindi na niya makita pa, si Axel. Hanggang saan ang kayang gawin ni Ashley sa labis niyang galit sa mga taong nanakit sa kanya. Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.